Sa pagbubukas ng bahaging ito, mayroon agad katanungan. And it seemed like this is a continuation of the first part. Kung paanong na-realize ng psalmist kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. He's now continuing that thought at lalo namang nakikita ang isa pang aspeto ng salita ng Diyos. He begins with that part na very, very familiar sa atin. Sabi niya sa verse number 9, "Wherewithal shall a young man cleanse his way?" Kita agad natin ang pangangailangan ng tao para malinis sapagkat tayo ay nagkakasala. Kahit na tayo ay ipinanganak na muli, since we still live in this body, at tayo po ay may kahinaan at nasa mundo, nagkakasala tayo. And so we need time and time again to be cleansed by God. Yun yung realization na yun. At nung sinabi niya yung katanungang wherewithal, sa Hebrew, ang ibig sabihin nito na equivalent sa English natin, by what? Sa anong paraan ng isang kabataang lalaki ay maaaring malinis sa kanyang landas? That's what the psalmist is asking sa kanyang pag-iisip. Nagtatanong siya. Imagine a situation. Kapag may isang kabataan na pinag-iisipan niya, paano ko ba malulugod ang Diyos? At lalong nararamdaman ko yung aking sariling kahinaan na bumabagsak pa rin ako sa kasalanan. Paano ko makakalaya sa kahinaang ito at sa aking puso na masama pa rin? Bagamat binago, pero nagkakasala pa rin. At gusto kong malugod ang Diyos. Imagine that kind of heart and desire. At wala na doon pinakamahalaga pang pwedeng itanong ang isang kabataan. And of course, as later we would see, this can apply to everyone at any age. Pero particularly, wala nang pinakamahalaga na itanong ang isang kabataan, lalo na kapag nakilala niya ang Diyos, papaano siya mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang pasimula ng kanyang buhay na seryoso. Di ba, pagdating sa mga bata, as in mga children, kadalasan wala pa masyadong iniisip ang mga bata. Hindi pa sila seryoso. Pero once a person comes into the teenage years, sa panahon ng kabataan, and probably around 20s or even 30s, dumarating sa panahon, he becomes more serious in life. At ang ganda sapagkat sa pagdako sa talatang ito, sa isang talatang ito, ibinibigay sa atin ang marahil pinaka-komprehensibong sagot na pwedeng dalhin sa isang tao. By the way, paano ba nag-arise ang ganitong question? Paano ba ang isang tao magiging concerned sa kanyang kaluluwa at sa gusto ng Diyos? Paano ba niya malalaman kung siya ay hindi nakalulugod sa Panginoon? Hindi ba? Pag binalikan natin ang unang 8 verses, galing din mismo sa salita ng Diyos. Kung meron ng itinuro ang Panginoon, gagamitin din niya yon through the Holy Spirit's working para i-convict ang isang tao. Kaya hindi tayo makukontento sa buhay na malayo sa Diyos o sa buhay ng kasalanan. There will be that kind of conviction. So dun din galing yun. At ang sagot would still be found in the Word of God. Since nabanggit nga natin, bakit ang focus a young man? It can be a woman, it can be an older person, a much younger person, pero bakit yung nasa kalagitnaan ng buhay? One thing probably is because sa kabataan, ito yung napakahalagang bahagi ng kanilang buhay where many decisions are made. In fact, whether you make the right decision or not, maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa iyong buhay sa hinaharap. See? So, napakalaki na nakaharap sa buhay ng mga kabataan natin ngayon. Ito ang pagsisimula ng kanilang seryosong pag-iisip at pagharap sa buhay. So it's a very momentous time for the lives of young people. So do not underestimate where you are right now, young people. Kung kayo ay nasa ganyang pag-iisip, and for you to be serious with God, napakagandang bagay. Sapagkat pwedeng ang buong buhay nyo ay gamitin ng Panginoon. Pero huwag nyo ring baliwalain sapagkat kung kayo naman yung kabataang wala lang pagdating sa Diyos at sa Kanyang mga salita, baka naman tumigas ang inyong puso so that dumating ang time, lalong hindi kayo magpahalaga sa Panginoon. Dumarating ang maraming tao sa crossroads. Saan kayo pupunta? Would you go the straight and narrow way? O would you turn to the right or to the left? Marahil isa yon. Now,
Nung binanggit dito, wherewithal shall a young man cleanse his way. Yung salitang way is from the Hebrew orak, which means a track, yung daanan. A rut. Kapag ka malambot ang daan, makikita nyo yung mga sasakyan nagkakaroon ng mark. Di ba? Yun ang sinasabing way o daanan. Ang daanan daw ng mga kabataan hindi masyadong malapad. Bakit? Nagkakaroon sila ng sariling daan in their minds. Ito gusto kong tahakin. At kahit minsan may mga payo, either they will follow the advice ng kanilang mga parents or mga older ones, or they would set their own track. So hindi masyadong malapad yon, yung daang iyon. Ang problema kasama doon, nabubuo na ang kanilang sariling desisyon, nagkakaroon ng secret and private thoughts and life. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, huwag kayo matatakot na magpakita. For example, if they're using their cell phone, huwag kayo matatakot magpakita if you're not hiding something. For example, if your parents would ask you, anong pinapanood mo dyan? Don't be afraid to show it if nothing is wrong. Di ba? Minsan magtataka, ba't ayaw niyang ipakita? There must be something. Iyon daw, yung path na sinasabi na pwedeng desisyon na ng isang kabataan, ito gusto kong daan. Kaya nga, ano ba ang mga bagay na pwedeng magkaroon ng epekto sa kaisipan, sa puso at buong pagkatao ng isang kabataan? Sa dami ng mga tukso sa paligid natin, alam natin, napakalakas ng hatak. In fact, in Psalm 25:7, sabi ni David na huwag sanang alalahanin ng Diyos ang kasalanan ng kanyang kabataan. Alam natin, maraming kasalanan na nagsisimula sa panahon ng kabataan. At kung hindi sa awa at biyaya ng Diyos at hindi niya puputulin iyon, pwedeng magtuloy-tuloy para ikasira ng isang tao. Sabi sa 2 Timothy 2:22, ang warning ni Paul kay Timothy, flee also youthful lusts. Meaning, napakalakas ng hatak, lalo na sa isang kabataan na nagsisimulang sumibol. At kung sa panahon nila, totoo ito, how much more now? Di ba? With the advent of technology, the internet, na parang with one touch, push of a button, open sa'yo ang buong mundo. Whether good or bad. Sabi ko nga, one time I was sharing something, I think sa mga juniors doon, kung ako, nararamdaman kong kailangan ko magkaroon ng filter sa computer because at times, magre-research ka lang o meron kang ginagawa, biglang may magpa-pop up. How much more ang mga kabataan na napakadaling mahulog? I mean, kailangan maging maingat. See? It's all around us. Hindi ka pa nga lumalabas ng bahay, andyan na yung tukso. And even supposed to be yung mga innocent cartoons at mga games, napakaraming masasamang impluensya sa mga tao. Imagine that. So, that's where the author is coming from that kind of thought. Wala sino man sa atin na exempted. Hindi pwedeng sabihin ng isang mas matanda, kayang-kaya ko na yan. Walang ganoon. Pero nagsisimula sa panahon ng kabataan where you make serious decisions. Do you want to be serious to know this God and to follow this God? O babaliwalain mo siya sa buhay mo? You know what? I was in one sense blessed sapagkat kinatagpo ako ng Panginoon sa panahon ng aking kabataan during my teenage years. Iniiwas ako ng Panginoon sa napakaraming dangers at pitfalls na kinahulugan ng kabataan. Pero hindi pa tayo exempted because just like now, the battle is continuing on. We need to fight the good fight of faith araw-araw. And you have a battle to fight. Kung kayo nakikinig ng salita ng Diyos, there's a battle to fight para wag antukin at wag hayaan ng salita ng Diyos lumipas lang. There's that battle to fight. At pag alis natin, pag uwi natin, again, the battle is there every time. Tandaan nyo, the only weapons na binigay sa atin, ito lang ang salita ng Diyos called as the sword of the Spirit, which is the offensive weapon. Lahat ng binigay sa armor of God, defensive siya. Shield of faith. Di ba? Pang-protect sa ating katawan from head to foot.
That's why ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Sa isang kabataan who will decide, Lord, what do you want me to do? Pwede din naman, kaya tinatanong niya ito, hindi ibig sabing may kasalanan na kailangan i-deal with, ayaw niyang mahulog sa kasalanan. And he might be thinking of youths in general, sa mga kabataan in general. At gusto niya, Lord, ayoko nang mahulog doon. Gusto ko ang buhay ko hanggang sa hinaharap, maging para sa inyo at kalugod-lugod sa inyo. It can be that thought also. But either way, makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos para tayo ay kanyang linisin. In John 15:3, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, "Now you are clean through the word which I have spoken unto you." Sa salitang sinabi ng Panginoon, yun lang ang ating guarantee na pwede tayong malinis. If we are born again by the word of God, then we are also made clean by the word of God. Gaano kahalaga yun? Napakahalaga nun. Ang kapanganakang muli ay galing sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, ginagamit ang kanyang salita, at tayo rin, pinananatili ng Diyos na ang buhay natin ay malinis sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi doon, papaano malilinis ang buhay ng isang kabataan? At lahat tayo, in fact, by taking heed according to thy word. The word heed means to observe. Magsisimula ka to begin to observe. You don't just let it fly. You observe. And then you listen. Talaga namang tinitingnan mong mabuti. Why? For the purpose, sana may matutunan ako na gusto kong maganap sa buhay ko. Yun. That's taking heed. How many of us really take heed to the Word of God? Especially now, mas privileged tayo. We have the entire Bible, both Old and New Testaments. And so, nung sinulat ito pa lang ang meron eh. Pero now, we know, meron tayong dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At dahil sa kanyang sacrifice, we can be cleansed from our sins. Siya rin na nagpapanatili sa atin through the power of the Holy Spirit to walk according to what God wants. Merong sanctifying grace ang Panginoon sa atin na inihihiwalay na tayo sa mundo. Bagamat andito tayo at hindi tayo kailangan maging mga monghe, pero iba ang buhay ng Kristiyano na gustong makalugod sa Panginoon, hindi ayon sa trend ng mundo. Imagine, kumikilos patuloy at ang dami ng katotohanan ng tinuturo sa atin because of His Word. Kapag ito yung gusto nating mangyari, to take heed, to observe, and then to make the Bible or the Word of God as the rule of life, yun ang nakakaranas ng pagbabagong ginagawa ng Diyos. Sa sarili natin, alam natin, we will fail time and time again. Gaano man kalakas ang determination mo, ayoko nang gawin yan, hindi na ako babalik sa ganyan, you will find yourself going back again and again, maliban na lang sa kapangyarihan ng Diyos na puputol dyan. Sabi nga ng isang preacher, kailangan may mas malakas na puwersa at mas greater satisfaction ang isang Kristiyano para mawala sa kanyang aliw ng mundo at ng kasalanan. Sapagkat aminin natin o hindi, kaya maraming tao nahuhulog sa tukso, masarap pa. Pero panandalian at ang kapalit ay kapahamakan na hindi naisip ng karamihan. Kaya nung tinanong iyan, ibinibigay yung kalagayan ng tao pero ang solusyon muli pagdating sa salita ng Diyos. Now what happened? Pagkatapos na maisip niya yon at magkaroon din ng sagot mula sa salita din ng Diyos, notice, makikita agad natin ang puso ng umaawit na ito. Sabi sa verse number 10, "With my whole heart have I sought Thee." Ang Christianity daw ay ibinibigay ng Diyos hindi para kalakalahati lang ang buhay ng Kristiyano. Christianity is meant to be lived with our whole being. Kaya nung nag-utos ang Diyos to love the Lord our God with all of our hearts, mind, soul, strength, lahat ng meron tayo. We should obey God wholeheartedly.
Yun ang kanyang paghahanap sa Diyos. With my whole heart have I sought thee. Pag hindi daw natin hinahanap ang Diyos ng buong puso, it will never work. Do you think it's okay? Okay naman, basta nakapakinig ako, naka-attend ako, pero okay lang kung meron siyang ituro o hindi, o katagpoy niya. Do you think that will work? Alam nating hindi. Gusto ng Diyos yung buong puso natin. If there's any idol or abomination or any hateful thing na nananahan sa puso natin, hindi pwedeng makisama ang Diyos. Kaya nga ang paglilinis ng Panginoon, lubos Ang cleansing ng Panginoon sa atin, we were cleansed and forgiven from our past, present, and future sins because of what the Lord Jesus Christ did. Buo! Hindi po pwedeng may nakatago pa. And then you would say, He is our Lord or Master. No. It will never, ever work. Tandaan niyo po, from our first study, in verse number 2, sinabi niya kung gaano mapalad ang mga humahanap sa Diyos ng buong puso. Nasa kanila ang pagpapala ng Diyos. Here, in verse number 10, kiniklaim niya, kasama ko doon, Panginoon, sapagkat buong puso ko kayong hinanap. Do you really seek God with all of your heart? Yun lang. Doon karapat-dapat ang Panginoon because of His greatness. Yung ating buong puso. Could we say that today? Kaya nung sinabi niyang hinanap niya ang Panginoon ng buong puso, anong kanyang request? Sabi sa second part ng verse 10, "Oh, let me not wander from thy commandments." Kahit ganun ka-intense ang kanyang desire, alam niya may kahinaan pa rin siya. Kaya ang kanyang prayer, Lord, huwag niyo kong hayaang mapalayo. Alam niya yung sarili niya. And we should know who our God is. And we should know also our own selves. Yun din ang payo ni Paul kay Timothy, know thyself. Bago pa yung doctrine, kailangan yung sarili niya, alam niya bakit. Alam natin kung kailan tayo mahina. Alam natin kung ano nakapagpapahina sa atin. Alam natin kung ano nakapagpapasaya sa atin at magpapaalala sa atin sa Diyos. Dapat alam natin yun. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Naalala ko yung hymn, Come Thou Fount. It's a good hymn. Isa sa mga talata doon, "Oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee." Tingnan niyo, kailangan ang Diyos ang mag-ingat sa atin at bigyan tayo ng iisang puso. Naalala kong Psalm 86, "Teach me thy way, O Lord. Unite my heart to fear thy name." Pag hindi kayo ang nagbigay sa akin ng puso para sa inyo, madaling maagaw to ng kung ano-ano lang. And then, the song goes, "Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, O take and seal it. Seal it for thy courts above." Magandang may desire para sa Panginoon. Magandang gusto natin buong puso sa Panginoon. But we know only God can do this for us. How dependent we are upon our God. Verse 11 is a very famous verse. Marahil kabisado ng karamihan. Anong kanyang ginawa para wag magkasala? Sabi niya, "Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee." Ano ba yung tinago? Ibig sabihin, tinreasure niya. Just like, ano bang ilalagay mo sa isang vault? Yung bang walang kwentang bagay o napakahalaga? Yung mga mayayaman na mayroong, syempre, kakayanan, lahat ng kanilang precious things, siguro ayaw nilang makuha ng iba, ilalagay nila. Ito ay ang pag-iingat sa salita ng Diyos bilang pinakamahalagang bagay sa lahat. Hindi lang siya kontentong makinig, hindi lang siya kontentong magbasa, gusto niyang itago sa kanyang puso. Bagamat hindi nakikita ng karamihan, pero ito yung ginagamit ng Diyos para siya ay patuloy baguhin. Para siya ay patuloy maging kawangis ng Panginoon. Imagine that. Ito yung bagay na hindi obvious sapagkat nasa loob. Kaya yung karamihan binabaliwala. Ano ba ang nakatago sa puso natin ngayon? Ano yung pinakahalagahan natin? Ito daw yung permanently
nakadeposit dyan. Nung sinabi niyang, Thy word have I hid in mine heart, hindi lang to panandalian. Gusto ko palaging andyan, Panginoon. And of course, He does everything He can para ang salita ng Diyos lalong manatili dyan. Because alam din naman natin from experience, once you know the Word of God, you must take the effort para panatiliin iyan dyan at magkaroon ng epekto sa iyong puso at sa buhay. Isang beses mong matutunan ng salita ng Diyos, hanggang doon lang mawawala rin yun kapag hindi mo siya pinahalagahan. Gaano kahalaga nitong sinasabi niya? 2 Corinthians 7:1 is a good verse to remember. Anong sabi sa 2 Corinthians 7:1? Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Where does it begin? It begins with the promises of God. Kapag may itinuro ang Panginoon at pinanghawakan natin, we claim those promises dahil ito ay para sa kanyang mga anak, lalo na sa panahon natin ngayon, we can have that confidence ang Diyos ang gagawa nun. Siya rin na maglalagay sa atin ng ganong fear of the Lord. Ilalayo niya tayo sa ganong buhay na kinamumuhian ng Panginoon. See? You also know probably Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. How? Through psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kaya, ang mga inaawit nating mga kanta ay patungkol sa Diyos at sa ginagawa ng Diyos at sa kanyang mga salita. Nagpapaalala to, don't take the songs for granted. May mga tao kasi hindi kumakanta. They think, palamuti lang yan. But even the songs, especially the psalms and the hymns, yung mga spiritual songs, can be a reminder to us. In fact, nababanggit ko nga sa ilang brethren, nung dumating ako sa panahon na napapagod ako sa umaga, hirap na hirap ako, I asked the Lord for help. And you know what? He gave us, lalo na ako, He gave me a song. Isa sa mga songs na yun, yung nawat namin, yung Psalm 63, that I could sing again and again until I find myself happy in the Lord. Hanggat pinapaisip ng Panginoon, sino siya, gaano siya kahalaga, gaano ko siya dapat pahalagan sa umaga. Habang inuulit-ulit yun, yung salita ng Diyos began to sink in. Hindi siya nangyayari ng biglaan lang. We must do it again and again and again. So ibig sabihin, kung ginagamit ng Panginoon yan, if it be songs, if it be directly from the Word of God, it can be anything. A book, gamitin natin mga kapatid. Lahat ng means possible so that our minds and our hearts would focus on God and we will be happy in the Lord. Ang daming binibigay sa atin ng Panginoon. Let's take advantage of all of those things. Yun ang kanyang ginawa. Kaya nga niya itinago ang salita ng Diyos for the goal. Bakit? Para ito ay gamitin ng Diyos bilang pagpapaalala sa Kanya. Kaya nga in 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos which is inspired ay mapapakinabangan. For it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Why? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yan din ang ginagamit ng Panginoon. Bago pa tayo magkamali o magkasala, if you have the Word of God, gagamitin ng Holy Spirit yan as a reminder. Don't go there. Huwag mong gawin yan. At kapag humingi tayo, Lord, give me direction. Ginagamit din niya yung salita niya para turuan tayo. This is the way. Walk ye in it. Ang galing ng Panginoon sapagkat lahat ito ginagamit niya habang tinuturuan niya tayo. Because of God's working in His life and kung paanong tinuturuan siya ng salita ng Diyos, tingnan niyo how praise became very spontaneous. Natural na natural. Sabi niya sa verse number 12, Blessed art thou, O Lord! Tingnan niyo ang focus. Ang totoong pagpupuri at pasasalamat ay nakasentro sa Diyos mismo. Blessed art thou, O Lord. Nakita niya
ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, for continually sustaining him. Lalo niyang pinapurihan ng Diyos sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Ang Diyos, ang author of His Word, di ba? Siya ang may akda nito. At ang Diyos din ang naglalayo sa Kanya mula sa iba pang mga kasalanan, nagpe-preserve sa Kanya. Panibagong dahilan para magpuri at magpasalamat. Anong dahilan nyo para magpasalamat at magpuri sa Diyos? Marami ba tayong nasusumpong ang dahilan? We should always do that. Gawin natin because it's really a good exercise to acknowledge who God is. And so pagkasabi niya nun, again is prayer, teach me thy statutes. Dahil nakita niya ang kadakilaan ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos, lalo niyang gustong turuan siya ng Panginoon. Ganun bang epekto sa atin? Lord, the more I know you, the more I see your goodness and faithfulness, the more I want you and I want your instructions. Ganun ba tayo? Sabi ni John Gill, good men desire to know more of God, of His mind and will, even of His revealed will. Mga Kristiyano lang naman ang merong ganyang desire. People can pretend to desire God, pero it won't last. Pero ang mga totoong kinatagpo ng Panginoon, ang mga totoong ipinanganak na muli, will have that kind of desire, that longing for God and for what He wants. And then he says, and that they may have grace and strength to act in conformity to it. Bukod sa kapahayagan ng Diyos, ang panalangin din ng isang Kristiyano, Lord, tulungan niyo po ako magawa yung sinasabi niyo. Hindi ko to kaya. Hindi lang nila gustong madagdagan ng kaalaman. Gusto nila maging totoo sa kanilang buhay. Kaya ako natutuwa dahil nababalik-balikan ngayon ang mga messages na nakarecord. Why? Because at one time you will need that. Ako, I find refreshment there. May mga pagkakataon mismo, yung tinuro mo at ipinangaral mo, ibabalik ng Panginoon just to see, natutunan mo ba talaga yan? Bagamat malaking blessing lahat ito, pero sabi niya, yet there is none that teaches like the Lord, Father, Son, and Spirit. Walang pwedeng ikumpara kapag ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin in a very personal way. At yun ang dapat nating hingin palagi. Kaya yun ang kanyang prayer, Lord, teach me thy statutes. What became the natural effect of this? Sabi sa verse number 13, with my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Ang natural na resulta daw, kapag nakikilala mo ang Diyos at nararanasan mo siya sa buhay mo at tinuturuan kanyang mga salita, hindi pwedeng hindi mo sabihin sa iba. Hindi ka pwedeng napipipi pagdating sa kabutihan ng Diyos, sa kagalingan at kadakilaan ng Diyos, at sa mga katotohanan binibigyan niya. Gusto mong sabihin sa iba. At yun mismo ang intention ng Diyos. Diba? That's why in the Great Commission, bago bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, yung itinuro niya sa kanila, kailangan ituro din nila sa iba. Yun ang hanggang sa panahon natin, effective. Alam din natin ang sinabi ng mga apostles, nung sila pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, in Acts 4:20, they said, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Kung anong itinuro, ipinakita, ipinaalam ng Diyos, yun din ang masasabi natin sa iba. Kung wala, ano nga masasabi natin? That's why, makikita niyo yung reality of this experience with God and in His Word. Patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Ang magandang part doon, sabi niya, with my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Hindi yung sarili kong salita, hindi yung gusto kong sabihin, yung gusto niyong sabihin ko, Panginoon. Imagine, ang isang taong saturated in mind and heart with the Word of God, yun din ang lalabas. Imagine that kind of person who is so saturated with the Word of God. And may that be our desire na higit pa tayong turuan ng Diyos so that it will just flow naturally sa ating mga conversations kung sino ang Diyos. And then, sabi pa niya, again, verse number 14, I have rejoiced in the way
of thy testimonies as much as in all riches. Saan ba talaga tayo masaya? Ang Panginoon din nagsabi in Matthew 6, kung nasan daw ang iyong kayamanan, dun ang iyong puso. Sumusunod lang yan. Saan ba talaga tayo masaya? Masasabi ba natin talagang sa Diyos at sa Kanyang mga salita at sa gusto ng Diyos sa buhay natin? Or yun ang pinaka-least? Nung ginamit niya yung expression, I have rejoiced, ang ibig niyang sabihin, I do rejoice constantly. Kasama pa rin yun hanggang sa panahong yun. Talagang sobrang masaya siya. Ito ang aking kasiyahan. Naranasan niyo na ba yung sobrang kaligayahan sa Panginoon? I really thank the Lord for what He has given me, lalo na yung convenience ng teaching online. It's something that I really began to appreciate, lalo na pag may panahong umuulan, panahong hindi ka makalabas. Sabi ko, salamat Lord, sapagkat sabi ko, kayo po ang nag-lead sa akin dito. Pero you know what, dumarating sa point, sabi ko nga, kung trabaho lang ang iyong focus, mananawa ka. Darating yung panahon, ito na lang ba gagawin ko araw-araw? Is that the reason why you wake up? Just to go to work? Is that the reason why you wake up para lang mag-aral? Is that the reason why you even exist? Just to do it regularly. Wala na. Pero you know what? Kapag binalik ng Panginoon, ako nagbigay sa inyan. And I want you to seek me first. In my kingdom and all these things, akong bahala, I will add it to you. Hindi na ako kailangan mag-worry. I found myself, nakaka-relate ako kasi when I focused on the work, tsaka yung aming income, parang palaging kulang ngayon. No? Meron ba sa inyo pala sobra-sobra? Diba, pag yun ang focus mo, parang palagi na lang kulang. Daming expenses eh. So what I did, hanap dito, hanap doon. Nauubos ang oras kahanap online. And then the Lord began to convict me, bakit ba dyan ka nakafocus? Sino ba nagbigay sa inyo? O nga no, Lord. The Lord began to show me, when I gave you that, I meant it to be a blessing, not to be a curse. Laging malaya yung spirito ko. Salamat, Panginoon. Masayang-masaya ako. Thank you, Lord. I can spend more time with you. Nagbago bigla yung aking pagtanaw at yung aking damdamin nung hindi na yun ang aking focus. Then when the Lord begins to give more, I would say, Lord, hanggang saan ba gusto nyo? Napakalaki ng kaibahan, mga kapatid. Sabi niya, I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. Ang ibig sabihin sa Hebrew noon, as upon all wealth. Lahat na ng kayamanan. Kung ang mga tao sa mundo ay masaya kapag yumaman materially, ano ba ang kasiyahan ng isang totoong anak ng Diyos? Yung makatagpo ang Diyos at matuto ng kanyang mga salita, wala nang masihigit pa doon. Do you have that kind of joy? Wow! Sana nararanasan yun sapagkat walang katulad kapag ang puso natin ay talagang directed towards God. Tingnan niyo po Proverbs chapter 2. Sana maranasan natin ito. There's a command and a promise. Actually, marami yan. Pero notice sabi dyan, might as well ang Diyos na nagsasalita sa atin. Anong sabi ng Diyos? My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom. Gusto niyang makinig kung saan ang tinig ng Panginoon. Yun eh, no? Sabi niya, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Have you ever cried to God, Lord, teach me. Show yourself to me. Yung taong naghahanap daw ng ganun kasi kinakatagpo ng Diyos. Definitely. Sabi niya, if thou seekest for a silver and searchest for as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Ilan ang nakakaranas nun na pinapahayag ng Diyos? Why? For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Hindi magkukulang ang isang tao na palaging lumalapit sa Diyos at humihingi sapagkat yun ang gusto ng Diyos.
Palagi tayong lumapit at umasa sa Kanya. Masaya ang Diyos pag tayo sa Kanya umaasa. Hindi kung saan-saan at kung kani-kanino. Minsan may mga tao natatakot humingi sa Diyos. Baka sobra-sobra na. You can never exhaust the goodness of God. Mas gusto ng Diyos yun. Just like a waterfall, sabi nga John Piper, gusto ko kung saan yung waterfall. Andun yung presensya ng Panginoon. Di ba, minsan kinakanta tayong song, Ang Tanging Alay Ko? That's a good song. Pero may certain part doon, ito lamang ang nais ko, wala ng iba pa. That can never be. Why? Because pag nakilala mo ang Diyos, you will see His goodness and greatness. You would want more. I want more of your presence. I want more of your working. I want more of your word. Lord, ang sarap kapag tayo pinupuno at sinasatisfy ng Panginoon. Yun ang kanyang desire. Ano bang kaligayahan natin? Sabi sa 15, I will meditate in thy precepts. To meditate is to have one's mind revolve in a certain thought. Merong kaisipan at pinag-iisipan mo talaga. Hindi mo lang hinayang dumaan, you let it roll over. Kaya nga, lumalalim ang pagkakilala. Kapag pinag-iisipan mo, sino ang Diyos sa buhay mo? Anong ginawa niya? And then you meditate on the Word. It takes time to do this. Pero napakagandang practice. Remember Joshua 1:8, God's command to Joshua? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayst observe to do according to all that is written therein. Why? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. At yun ang totoong basis of true success. To have God and His Word. Yun ang pagpapala. Lahat galing sa Diyos. Kaya sabi niya, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways, to have a high regard towards God. Mataas na pagtingin sa Diyos at sa kanya mga... Why? Sa Diyos to eh. Hindi naman to sinulat lang ng tao eh. Huwag nating tratuhin na ganun. So mataas ang kanyang paggalang sa salita ng Diyos. And then he says, 16, I will delight myself in thy statutes. Alam niyo yung salitang ginamit ng delight? Napaka-diin daw, napaka-emphatic. Ang term na ginamit is in Hebrew, eshta'asha, which means I will skip about and jump for joy. Nagtatatalon sa tuwa, hindi mo makontain yung joy. Iyon yung result ng pakikipagtagpo sa kanya ng Panginoon. Sobrang saya niya. Hindi niya makontain. Wow, ang sarap nun. Dahil ang Diyos ang pinakamahalaga at ang kanyang salita ay kayamanan, He's able to experience the true joy of the Lord. At alam natin, iyon ang nakalulugod sa Panginoon. When we think about God, ang Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin at nabuhay na maguli, at yung kaligtasang meron tayo sa Kanya, hindi mamagkuko sa iyo ng totoong kaligayahan at gugustuhin mong lumakad ayon sa gusto ng Diyos. That's a true joy of a Christian. Kaya nga, magagawa ba natin to sa sarili natin? Again, hindi. Sabi sa Romans 7:22, For I delight in the law of God after the inward man. Hindi siya panglabas. Hindi siya na-manufacture. Ang Diyos ang gumagawa sa ating kalooban, sa ating bagong pagkatao. Yun yung the joy of the Lord that we truly experience. And then the last part, I will not forget thy word. Ayaw niyang kalimutan ang salita ng Diyos. Sabi ni Albert Barnes, pwede din daw sabihin, I will not allow the world to crowd it out of my mind. Totoo nga, no? We forget. Why? Sapagkat marami ng ibang pumapasok at nagiging mas mahalaga. Pero kapag ang Diyos ang pinakamahalaga at ang kanyang salita, kahit may dumating pang iba, masasala natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung tama ba yan o mali. Kaya lahat ng paraan, gagawin ng isang anak ng Diyos para wag makalimutan ang salita ng Diyos. If you have a verse at home, maganda yun. Sana nakikita-kita natin. Kaya lang, ang tendency, nagiging masyado na ring common. Dinadaanan na lang. Anything that could remind us. Di ba, kung Old Testament, sabi ng Panginoon, may mga landmarks sila, may mga marks sila na dapat magpapaalala sa ginawa ng Diyos. Anything in our homes that can bring us to remind ourselves. Minsan nga, may isang Christian natutokso siyang manood ng mga hindi magandang palabas sa TV, doon niya mismo nilagay sa taas ng TV yung sinabi ni Job.
I have made a covenant with mine eyes. I will not look upon a maid. Lord, it's between you and me. Ayokong gamitin yung mata ko sa mali. It became a reminder. Anything na gagamitin ng Panginoon para ang salita niya manahan sa atin at hindi mawala. Sana, let's take the time and the effort. Let's meditate upon God's Word. Let's apply God's Word. Let's talk about God and His Word. Gaya ng kanyang sinabi. And then, may God be pleased to bless His Word in our lives. Malugod natin ang Panginoon. Last time, binigay ko sa inyo, paano kung ang bahaging ito ay, ng verses 1 to 8 ay binabanggit all in capital A. Ngayon naman, since it began with Beth, how about if every verse begins with capital B? Ito ang rendition. By what means shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. By day and night have I sought thee with my whole heart. O let me not wander from thy commandments. By thy grace I have hid thy word in my heart, that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. By the words of my lips will I declare all the judgments of thy mouth. By far more than all riches I have rejoiced in the way of thy testimonies. By thy help I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. By thy grace I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Given by Theodore Kobler. Wala nang pinakamabisang deterrent, pampigil sa kasalanan, kundi ang salita ng Diyos. Because either sin will keep you from the Bible or the Bible will keep you from sin. Ano sa dalawa? At mas masaya ba tayo sa Diyos at sa salita niya so that wala nang aliw sa atin ang mundo at ang mga kasalanang ino-offer sa atin? Napakabuti ng Diyos. Patuloy pa niya tayong tinuturuan. Sana maranasan natin yung ganung kaligayahan.